Pula. Okay, so the effective principles to disciple making. So ito po ay 10 session na gagawin po natin every Thursday. So we see to it na lahat po tayo ng mga disciple ng ating Panginoon ay patuloy po na makasama sa journey po na ito ng disciple making. So number one ay the first session is the foundation of discipleship. And that is love one another. Number two is the objective of discipleship, obedience. The task of discipleship, make disciple. The means of discipleship, the Word of God, the method of discipleship, you and me. Number 6, the end goal of discipleship, Christ-likeness. Number 7 is the scope of discipleship, all nations. Number 8, the why of discipleship is worship. Number 9, the how of discipleship, obedience-based discipleship. And number 10, the promise of discipleship, the presence of the Holy Spirit. Yan. Ang pinaka-main goal po natin to make disciple ay masubdue ang buong mundo. Yan po ang utos ng ating Panginoon sa atin. That is why we need to make disciple. So yung resource book na pinagkunan ko po nito, naiwan ko lang, hindi ko nadala dahil sa kakamadali kanina ay ito po ay sulat ni Dr. Jason Richard Tan na ang title ng kanyang book ay Teach the Church to Make Disciple. Teach the Church to Make Disciple. So ngayon po ay nais kong ibahagi ang session number 1 natin po ay ang the foundation of discipleship. Pero before that, what is discipleship? So ano po ba ang discipleship? What is discipleship all about? Ano po bang ibig sabihin natin pagka sinasabing discipleship? So, this term is found in the New Testament only in the Gospels and Acts. Ito po ay makikita lang natin sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, and yung pong the book of Acts. In the ancient world, a disciple is a follower or adherent of a teacher. Discipleship is not the same as being a student in the modern sense. Hindi siya katulad ng estudyante lang na nag-aaral sa school. Magkaiba po yan sa discipleship. So, discipleship, a disciple in the ancient biblical world actively imitate both the life and teaching of the master. So magkaiba po siya sa mga teacher na nagtuturo sa school. Bakit? Kasi po sa ancient world, sa Bible, ay makikita po natin, once na ikaw ay tagapagturo or master, guro nung unang panahon, hindi lang yung tinuturo mo ang kanilang ginagaya, kundi yung mismong buhay mo. The life. Yung buhay. Kaya ito po ang biblical term sa Bible na makikita po natin sa New Testament. The discipleship process is more than teaching people. Okay, next. The discipleship process is more than teaching people the right knowledge about God. It is more than teaching people the right knowledge about God. More than teaching, ha? A disciple models him or herself after someone. Making disciple of Jesus goes beyond teaching facts about Jesus. It means, eto po, tingnan nyo yung process yung teaching process ng discipleship. Teaching people how to know and be like Jesus. Paano mo makikilala si Jesus
at paano ka magiging katulad ni Kristo. Kaya nga, ano yan eh, imitate me as I imitate Christ. Sabi ni Paul eh. Kaya nga sa atin din po, katulad ng ating topic or theme for this year, Impact, 2 Timothy chapter 2 verse 2, ay makikita po natin doon, what you have seen and what you have heard from me, kung ano yung nakita at narinig sa akin, yun ang gawin mo. Yun ang sundin mo. So, ibig sabihin, ito pong sinasabi rito ay, it is more than teaching. Yung buhay. The life. Yung buhay na kung saan dapat ang mga disciple. So, by the way, para po mas lalo po nating maintindihan, ano po bang ibig sabihin ng disciple? Sinong nakakaalam kung anong ibig sabihin ng disciple? Pag sinabing disciple, ang ibig sabihin po ay believer of Christ. Pag sinabing disciple, follower of Christ. Pag sinabi pong disciple, learner. Nag-aaral. Hindi lamang po tayo nagtuturo, we learn. Amen po ba? We learn in the process. Araw-araw yan, may mga natututunan tayo. Hello? Araw-araw ba may natututunan tayo sa buhay po natin? Na itinuturo ng Diyos mula sa Kanyang salita? And even yung life application po natin, marami po. Katulad sa akin, marami kayong matututunan sa akin. At ako'y marami ding matututunan sa inyo. So we are learner. Sa ibang mga believers, sa ibang mga tao, marami tayong matututunan. And especially, yung teaching ng ating Panginoon. Kaya, disciple is a learner. Dapat po nating maintindihan ito. Kaya nga, the process of discipleship is more than teaching people the right knowledge about God. Hindi lamang yun, kundi a disciple models him or herself after someone. Making disciples of Jesus goes beyond teaching facts about Jesus. It means teaching people how to know and be like Jesus, to obey God and seek His best for their lives. Yan po yun eh. Kapag sinabing discipleship. Hindi lamang yung para kang nag-aaral sa school. Kaya nga magkaiba po ang discipleship sa modern school. So, today we will discuss about the foundation of discipleship. So, what is the foundation of discipleship? Love one another. Pagka sinabing discipleship, ano ang pumapasok sa isip natin? Let me ask you a question. Pagka sinasabing discipleship, anong pumapasok sa isip natin? G12. Ha? Discipleship, mag-aaral kayo ng mag-aaral. Yan. Pag sinabi namang Great Commission, anong pumapasok sa isip natin? Ha? Magmumunang pakita yan. Mamaya na. Pag sinabing Great Commission, ano ang pumapasok sa ating isipan? Ha? Ha? Discipleship. Okay. Para mas lalo nating maintindihan, let us go and basahin po natin yung sinasabi po rito.
So the foundation of discipleship, sa John chapter 13, verse 34 and 35. So basahin po natin yung sinasabi po dyan. I'm giving you a new commandment to love one another just as I have loved you. You also should love one another. This is how everyone will know that you are my disciple if you have loved one another. Okay, the Great Commission. Katulad ng tanong ko sa inyo, ano ang pumapasok sa isip natin pagka sinasabing Great Commission? Next. So, next, the passages that contains, maraming mga passages sa Bible na kung saan Matthew, Mark, Luke, and John. Tignan po natin yung sinasabi patungkol po sa Great Commission. Para mas lalo nating maintindihan ano ba ang dapat nating gawin pagdating sa Great Commission. Amen? Kasi sa Gospel, na kung saan itong Matthew, Mark, Luke, John ay makikita po natin yung pagkakaiba nila, pero hindi o iba. Iisa lang po. Habang binabasa ko po siya, ay nakita ko po yung kahalagahan na dapat naintindihan po natin in order for us na maunawaan po natin yung tinatawag na the foundation of discipleship. Unless na ito po ay unawain natin yung mga passages na kung saan na nagtuturo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay tinuruan ng ating Panginoong mismo. Siya mismo ang nagsabi sa kanyang mga disipulo. Isa-isahin po natin ang mga passages na ito that contains Christ's commission or instruction to His disciple. Matthew 28, verse 18 to 20. Iano po natin, scrutinize po natin. Huwag po nating mamadaliin. Huwag kayong magmadali. Basahin po nating maigi kung ano po yung sinasabi diyan. Then Jesus approached them and told them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, therefore, as you go, disciple people in all nations. So tingnan po ninyo yung mga sinasabi ng ating Panginoon. As you go, disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to obey everything that I've commanded you. And remember, I am with you each and every day until the end of the ages. Bago po tayo pumunta sa next passage ay tingnan muna po natin kung ano po yung nilalaman sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. So, tingnan po ninyo yung pagkakasabi ng ating Panginoon. Sa verse 18 ay sinabi ng ating Panginoon, all authority in heaven and on earth has been given to me. So, ibig sabihin, lahat ng otoridad ay ibinigay kay Christ. And maintindihan po natin, kung ibinigay kay Christ ang lahat ng authority, who is commanding Great Commission? Si Christ. Kanino niya kinuman ang Great Commission? Sa mga disciple. So, it means, yung authority na ibinigay niya ng Diyos Ama sa Kanya ay tayo po ay binibigyan din ng komisyon ng Panginoon na kung saan we have also authority. Bakit? Sa Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority to trample down snakes and scorpions and all the powers of the enemy. Nothing can harm you. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay binibigyan din tayo ng otoridad. Amen po ba? Wala akong kapangyarihan si Satanas sa buhay ng bawat isa. Kaya tandaan po natin yan. Kaya nga wala akong sino man ang pwedeng makahadlang sa atin
doon sa tinatawag na Great Commission. Naintindihan po natin? Gusto ko pong maintindihan natin kasi marami po nahahadlangan pagkat tinatawag na yung discipleship. Bakit? Parang mas makapangyarihan pa si Satanas sa atin. Pag nagkasakit tayo, wala na. Gupo na tayo. Pag may problema tayo, wala na. Gupo na tayo. Pag may pangangailangan tayo, wala na. Gupo na rin tayo. Binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon to trample down snakes and scorpions and all the powers of the enemy, and nothing can harm you. It means hindi mo madidefeat ang Great Commission sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit na may pangangailangan, kahit na meron po tayong sakit at karamdaman, we can make disciple. Hello? Naintindihan po natin? Sabihin nyo sa katabi nyo, you can make disciple. Ayan. Kahit meron po kayong pangangailangan, mabigat na pangangailangan, kahit meron po tayong sakit at karamdaman, hindi magiging hadlang yung sakit na yan. Kahit lumpo ka na, hindi ka na makalakad. Bakit? Ang dami pong lumpo, hindi makalakad Kilala nyo po si Butchikik? Sik Butchik. Hindi ko alam, basta Butchikik ang alam ko dun Yung walang kamay, walang paa. Alam niyo po ba na sinasabi niya, I pray to God that He will give me hands and feet, pero hindi tumubo, sabi niya. Pero meron siyang isang yung mas makapangyarihan sa kamay at paa na sinasabi niya. Diba? Ayan Hindi hadlang ang kamay. Wala kang kamay, sakit. Ayan nga, naging milyonaryo kahit walang kamay, walang paa Di ba? Pero napakalakas ng impact niya. Mga kapatid, maunawaan lang po natin. Yung authority. Ibig sabihin, God gave us authority. Amen po ba? Hindi tayo, kumbaga sa isipin ninyo ang nagkomisyon po sa atin. Siya po yung may otoridad ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. So bakit ka magkakaroon ng thinking na, kawawa naman ako? Hello? Kawawa ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, kawawa ka ba? Minsan naaawa tayo sa sarili natin, sa totoo lang. Pero mali. Verse 19, therefore as you go, make disciple in all nations. So kahit saan po tayo pumunta, hindi po tayo dapat nalilimitahan. We will make disciple. Amen po ba? We will make disciple. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to obey. So we are teaching them to obey everything Jesus commanded. Ibig sabihin, tuturuan natin silang sumunod kay Christ. Lahat ng ipinag-uutos. Yan po yung ating task. Na kung saan sinasabi sa aklat ni Matthew, at ang pangako ng Panginoon, I am with you till the end of this world. Tingnan nyo yung Matthew Punta po tayo sa Mark 16 verse 14 to 20. Doon makikita po natin yung make disciple to all nation, teaching them to obey, then I am with you. Ayan. I am with you. Sa Matthew, sa book of Matthew. Sa Mark 16 verse 14 to 20. Finally, He appeared to His 11 disciples while they were eating. He rebuked them by their unbelief and stubbornness, because they had not believed those who had seen Him after He had risen.
Verse 15, then he told them, as you go into all the world, proclaim the gospel to everyone. Kanina, go into all nation. Make disciple. Sa Matthew 16, ay sinasabi po rito, as you go into all the world, proclaim the gospel. Ipahayag natin yung mabuting balita ng kaligtasan. What is gospel? Sa Matthew chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power. First to Jews, the power of God first to Jews, next to Gentiles, unto salvation. So yung sinasabi po ng Bible o ng Scripture na proclaim the gospel as you go into all the world, proclaim the gospel to everyone. This is the power of God. So proclaim. As you go, proclaim the gospel. Verse 16, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever doesn't believe will be condemned. Verse 17, these are the signs that will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons, they will speak in new languages. Verse 18, they will pick up snakes with their hands, even if they drink any deadly poison, it will not hurt them. And they'll place their hands on the sick, and they'll recover. Verse 19, so the Lord Jesus, after talking with this disciple, was taken up to heaven and sat down at the right hand of God. Verse 20, then his disciples went out and preached everywhere. So tingnan nyo, preached everywhere. While the Lord kept working with them and confirming the message by the signs that accompanied them. Tingnan po niyo sa book of Mark, as they go to proclaim the gospel, signs and wonders will follow. Mga kapatid, merong mga miracles na ginagawa ang Diyos as we proclaim the gospel. Kasi nga yun yung kapangyarihan eh. Amen po ba? That is the power of Christ, of God unto salvation. Kaya nga, if we preach, if we proclaim the message of salvation, meron pong miracle sa buhay. Kaya nga, it follows yung signs and wonders. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, maniwala po kayo. Do you believe in that? Ha? Merong healing, merong deliverance sa kanila. Bakit? The message that we are proclaiming is powerful. Kaya huwag niyo sabihin, wala kayong kapangyarihan. Meron mo tayong kapangyarihan. Hindi ho power, ha? Power from above. Hello? Ginagamit niyo po ba yan? Ha? Ginagamit niyo ba yung power na yan na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat disciple? Ha? May signs and wonders and miracle. So nakita niyo po yung kay ang sabi po doon sa Matthew, I will never leave you till the end of this world. Ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon habang ipinapahayag natin ang gospel. Kasama natin ang Diyos at kasama natin siya, gumagawa siya ng mga miracles sa buhay po natin. Naniniwala po ba kayo? Taas po ang kamay ng naniniwala dito. Everyone who believes. Ang sabi po dito everyone who believes. Balik natin. Will drive out demons. Sabi niya dyan, Sa verse 17.
Sa verse 17, these are the signs that will accompany those who believe. Listen carefully, pakinggan po ninyo. Basahin po ninyo. Pwede po bang basahin natin? Gusto kong maging malinaw po ito. 1, 2, 3. Verse 18. 1, 2, 3. So merong healing. Gumagaling po ang lahat ng mga taong may sakit. Kaya nga sa buhay ng bawat isa po sa atin, tayo po ay instrument ng Panginoon para gumaling ang mga may sakit. Hindi tayo ang magbibigay ng sakit sa iba. Amen po ba? Malinaw po ang sinasabi rito, everyone who believes. Kaya maniwala po kayo, every time na meron kayong ipagpipray, as you proclaim the gospel, gagaling po yung ipagpipray po natin. Amen po ba? Amen po ba? Sa lahat po ng naniniwala, pero kapag you are doubt, may doubt ang puso mo, huwag kang umasa na meron kang matatanggap sapagkat yan ang sinasabi ng Scripture. Kapag nag-aalinlangan ka, sabi ni Santiago, para kang tubig sa dagat na dinadala ng alon na pasiklot-siklot, huwag kang aasang may matatanggap ka. Okay? So tingnan po ninyo, sasamahan ka ng ating Panginoon. The message by the sign that accompanied it. So siya po yung gumagawa. Ang Diyos po ang gumagawa. Hindi tayo ha. Ang Diyos ang gumagawa. Kaya unawain nating maigi. Sa Luke chapter 24, verse 45 to 49. Sa Luke chapter 24, beginning verse 45 to 49. Then he opened their minds so that they might understand the Scripture. Tingnan po ninyo binuksan ng Panginoon. Doon sa Mark, nirebuke niya. Nirebuke niya kasi bakit? Doubters Doubters po sila. Kaya sa book of Mark, ang mga apostol doon, mga doubters sila. Hindi sila yung 100% na naniniwala, lalo na yung muling pagkabuhay ni Christ. Kaya pagdating dito, hindi pwede yung doubters. Dapat talagang naniniwala ka sa Panginoon para makita mo yung signs and wonders and miracle na sasama po habang ipinapahayag po natin ang gospel ng ating Panginoon. Okay? So, tingnan po ninyo yung sinasabi rito, binuksan ng Diyos yung kaisipan nila. Kaya nga, ang Panginoon, unless the Lord opened the minds of the disciple, hindi mo maintindihan kung ano yung kalooban, yung perfect will ng Lord. Sa totoo lang, unless the Lord opened our mind. Kaya ngayon, lahat po ng nakikinig, lahat ng nakakaunawa, sabi nga ng Matthew chapter 8, yung mga nakikinig at nakakaunawa ng salita ng Diyos, yun yung namumunga ng sagana. At kapag namumunga tayo ng sagana, it means we are disciple. Sabi ng Bible. Kaya nga dito, connect po yan God opened their minds. Kaya yung lahat ng mga nakakaunawa sa salita ng Panginoon, ito po yung binuksan ng Diyos yung kaisipan. Okay? He told them, this is how it is written. The Messiah was to suffer and rise from the dead on the third day. Verse 47, and then repentance and forgiveness of sin is to be proclaimed in His name to all the nations, beginning at Jerusalem. Tingnan niyo pong maigi Doon sa una,
go and make disciple to all nation. Pagdating sa Mark, go, ano yung sinabi doon? And proclaim the gospel. Pag sinabing gospel, it is all about Jesus Christ and even the power of God unto salvation. Dito po sa Luke ay repentance and forgiveness. Dapat naintindihan po natin ito. Unless people repent, they will not forgiven. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Diyos ay mahinahon. Hindi pa niya pinapadala yung kanyang paghuhukom sa lahat ng tao. Bakit? Binibigay pa niya ng ang tawag nito, ng pagkakataon ang tao na magsisi. Kaya nga dito sa Luke 24 ay, and then repentance and forgiveness of sin is to be proclaimed in His name to all the nation, beginning at Jerusalem. Mga kapatid, dapat naipapahayag natin sa tao that they need to repent for their sin. Unless they will repent, they will not be forgiven in the name of Jesus. Hello? Repentance. Forgiveness of sin. Verse 48, you are witnesses of these things. Basahin po ninyo. Pwede bang pakibasa ninyo? 1, 2, 3. You are? Ano yung witnesses of these things? Verse 49. 1, 2, 3. Tingnan po ninyo. Bawat isa ay nais ng Panginoon na mapuspos ng Espiritu ng Santo. Ano po bang bunga ng Espiritu Santo? The fruit of the Spirit is love. Pagka sinabing love, there is forgiveness. Mga kapatid, we need to understand, properly understand. Itong discipleship, may miracles, may signs and wonders, and we are to proclaim repentance and forgiveness in the name of Jesus. At tayo po ay puspos ng Espiritu Santo. If we have the Spirit of God, then tayo po we are to proclaim the gospel of repentance and forgiveness in the name of the Father. To all nation. Amen po ba? Yung pagsisisi ng kasalanan. Kaya napakahalaga Dapat tinihimay-himay po natin. Naintindihan po natin? Maliwanag po ba? Ito po yung sangkap Dapat naintindihan po natin, repentance and forgiveness of sin in the name of in the name of Jesus. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In His name. So ano bang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus? Kaya nga dapat maunawaan po natin ito in order for us na magawa rin po natin ito. The repentance and forgiveness of sin. And we are clothed with the power of the Spirit. Doon sa Matthew, I am with you. Diba? Sa Mark, signs and wonders. Sa Luke, tayo po ay pupuspusin ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga nakakonect po yung Acts chapter 1, verse 8. Kasi si Luke ang nagsulat din sa Acts. Si Dr. Luke. Kaya connected po yan. So, we are to empower by the Holy Spirit.
Okay, sa Book of John, ay makikita naman po natin ang sinasabi po rito. Sa Book of John, chapter 20, verse 21 to 23. Okay, John chapter 20, verse 21 to 23. Jesus told them again, "Peace be with you. Just as the Father has sent me, so I am sending you." Tingnan po ninyo Verse 22, when he had said this, he breathed on them. Hiningahan po sila and told them, receive the Holy Spirit. Ano pong spirito yan? The spirit of peace and forgiveness. Sa verse 23, if you forgive people's sin, they are forgiven. If you retain people's sin, they are retained. Mga kapatid, anong ibig sabihin yan? Pagka hindi mo pinatawad ang tao, hindi rin sila mapapatawad. Naunawaan po ba natin ito? Kaya lahat ng nagkakasala sa atin, especially believers, unless you forgive them, they will not be forgiven. Maliban na lang, humingi ka na ng tawad, hindi ka pa rin pinatawad, hindi mo na kasalanan yon. Amen po ba? Naunawaan nyo? The Bible tells us we are peacemaker. And even yung tinatawag na magpapatawad ng kasalanan ng iba. Kaya nga, ano po ang kinalaman nito sa discipleship making? Meron po ba? Naintindihan po natin. Nakuha po ba natin yung Christ Commission sa kanyang instruction to His disciples? The same. Parehas lang din po sa atin, sa bawat isa po sa atin, kung ano yung komisyon ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple, we are also Christ's disciple. Na kung saan we believe Jesus Christ, we follow, we obey, we learn. Hindi po pwedeng, sa mga apostol lang yan, hindi po pwede, hindi ako pwedeng magpatawad. Kailangan mong magpatawad. Amen po ba? Kasi yan po yung utos Tingnan po ninyo, sa Book of John we are sending. Sabi ng ating Panginoon, I am sending you. So ibig sabihin, God sent us, to represent as a peacemaker, not a troublemaker. Kahit saan po tayo pumunta, we are a peacemaker. Hindi po tayo troublemaker. Kaya nga, this is the Great Commission. But sad to say, there is a Great Omission. Bakit Great Commission yan? Great Omission yan. Ba't nilagyan mo ng C? Anong ibig sabihin ng Great Commission? Meron pong nawawala sa Great Commission na mahalagang bagay. We omitted. Maniwala po kayo. Ang ganda po ng kumpleto yung detalye na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa mga disciple. Pero the modern church today, meron pong Great Omission. Meron po ba? Bakit hindi effective sa disciple making? Tingnan po ninyo. The outward motion of the mission, tingnan po ninyo maigi. The outward motion of the mission is to go out to the unreached. Tama po ba?
Lumalabas tayo para i-reach out natin yung mga tao. Pinag-uusapan natin yan. Mag-Bible study tayo. Mag-Bible study, Bible study, Bible study. Kailangan natin puntahan lahat. But we neglected the inward action of drawing the unreached into the church. Yung inward action na dapat sa loob ng church ay nakikita. Kaya ito po yung Great Omission. And this will only happen when we learn to love each other deeply. Mga kapatid, yung totoong pag-ibig. Totoong pag-ibig. Hindi lang yung nagmamahal sa iyo, ang mamahalin mo sa loob ng church. Pag hindi ka binibigyan nito, hindi ka rin magmamahal sa kanya. Ang laging minamahal mo lang, ang laging okay, pakikinggan mo, susundin mo yung nagbibigay sa iyo. Mga kapatid, there is a great omission sa loob ng church. And this is the reason why, kahit gaano kaganda ang mga turo, without learning, love one another to love one another deeply. Tignan po ninyo yung 1 John 3:16. Mga kapatid, nakakalungkot. Ang unang magmamalasakit sa loob ng simbahan, tayo rin. 1 John 3:16. Tignan po ninyo, basahin natin yung 1 John 3:16. Ang alam lang natin yung John 3:16, yung pag-ibig ng Diyos. Pero yung pag-ibig natin, na handa tayong mamatay para sa kapatiran. Yan po yung nawawala eh. Tingnan po ninyo, this is how we have come to know love. The Messiah gave His life. Ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. We too, sabi ni John, we too ought to give our lives for our brothers. Mga kapatid, kailangan din po nating ibigay yung ating buhay sa ating mga kapatiran. Lahat. Hindi lamang po doon sa mga, yung okay tayo. Paano yung hindi okay? Paano yung mga nagkakamali sa atin? Paano yung nagbibigay sa atin ng sama ng loob? Alam niyo, minsan ako naiisip ko, ang daming nagbibigay ng sama ng loob, pero hindi ko pwedeng gawin na sumama ng loob because it is in the gospel that we are to proclaim repentance and forgiveness. Naintindihan po natin? Tayo yun. We are to proclaim repentance and forgiveness. Kapag hindi ka marunong magpatawad, paano makikita yung discipleship? Maliit na bagay, pinalalaki. Kaya mahirap mag-disciple. Tama po ba? Gaano man kagaling ang mga strategy natin, ang galing ng strategy natin, walang impact yan. Walang impact ang lahat ng mga galing husay natin. Tingnan nyo, everything we do, next. Everything we do from teaching, preaching, disciple-making, mission work, healing, deliverance, leading, and pastoring must all be predicated on one thing. Love one another. Alam niyo po ba, umiiyak ako sa Panginoon? Sabi ko, Lord, ano po bang gagawin naming step? Ano po bang gagawin namin Ang tagal kong nananalangin sa Panginoon. Lord, ano po ba yung process na gagawin namin na ang dami ko nang na-attenan ng mga discipleship. Umaten na ako ng G12, umaten na ako ng
cell group dito po kay Dr. Paul Yonggicho. Marami na ako na-attenan ng mga seminar conferences. Pero babalik pa rin tayo sa Scripture. Aminin po natin at sa hindi, tayo po ay nagkukulang dito. Tayo mismo. Pag nagalit ka, hindi mo na kayang magpatawad. Honestly speaking, napakahirap mag-release. Tama po ba? Hindi ko alam kung anong gagawin ko na proseso. Sabi ko, Lord, ano bang proseso ang gagawin ko? Anong usap ang gagawin ko sa mga believers, sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga workers? Pero praise God, salamat sa Panginoon dahil tong past na na-attenan kong discipleship seminar. Pinakita po niya sa akin to. Nung unang pinakikinggan ko, sabi ko, parang napakamali naman itong sinasabi nito. Pero nung pinag-aralan ko yung book niya, totoo naman eh. Marami po tayong mga ginagawang mga step, mga strategies. Tama po ba? Ang gagaling. Pero the fact, yung katotohanan na we have the Great Commission. Nawala po yung compassion to one another. Yung letter C. Kaya naumit si Christ. Amen? Naumit si Christ eh. Kasi si Christ po yung nag-i-empower sa atin eh. Si Christ yung nagpupuspos sa atin, yung salita ng Panginoon. Hello? Mga kapatid, kung atin pong gagawin love one another, tiyak, napaka-effective po ng church natin. Kaya sa loob ng church, nang walang pag-ibig sa isa't isa, sa totoo lang, kung puro girian, maliwanag po ang sinasabi ni Paul. Wala nang ginawa kundi girian sa loob ng simbahan. Sabi ni Paul, kung kayo ay magigirian, kung kayo ay magkakagatan, sabi ni Paul, mauubos kayo. At totoo naman, tignan po ninyo sa church, hindi ba nauubos ang mga laman sa loob? Bakit? Kagatan ng kagatan eh. Parang aso. Totoo po yan. Kaya pag nakagat na, aalis na lang yan. Pero kapag ka nandyan po yan, naniniwala po ako, our failure in the Great Commission is not our strategy, formula, teaching, or money. The failure is to love one another. Tandaan po ninyo, kahit wala po tayong pera, maniwala po kayo kapag meron mong pag-ibig sa puso. Pag nagmamahalan po yan. Gusto ko pong makita po natin yung Acts chapter 2. Pakinggan nyo maigi ito, mga kabataan. Dahil mga kabataan din yung pag-ibig sa loob ng bahay. Napakahalaga. Mga parang mga pagka nasa loob ng bahay yan. Listen carefully, pakinggan nyo po ito. Sa Acts chapter 2, verse 42 to 47, tignan po ninyo yung impact Dahil meron po silang pag-ibig. Sabi niya, the believers continued to devote themselves to what the apostles were teaching, to fellowship, to the breaking of the bread, and to time of prayer. 43, a sense of fear came over everyone, and many wonders and signs were being done by the apostles. 44, all the believers were united and shared everything with one another. They made in their practice to sell their possession and goods and to distribute the proceeds to anyone who was in need. United in purpose.
They went to the temple every day, ate at each other's home, and shared their food with glad and humble hearts. 47, they were praising God and enjoying the goodwill of all the people. Every day the Lord was adding to their number those who were being saved. Anong makikita natin dyan? Meron po bang love one another? Na? Mga kapatid, they love deeply. They love deeply. Hindi ho sa ganda ng church. Hindi rin sa ganda ng mga damit po natin. Pag naramdaman ng tao na nagmamahalan tayo sa isa't isa. Ayan po, every day, the Lord was adding to their number those who were being saved. Pakibasa nga po, 1, 2, 3. Diba? Naintindihan po ba natin? Without loving one another, hindi ho tayo magiging effective disciple maker. It was written in the Bible. Sinabi na ng Panginoon yung instruction. There are signs and wonders dito po. They were blessed. Pinagpala sila. Kaya nga, hindi problema pera eh. Hindi problema yung teaching. Kasi bakit? Nasa Bible na yung mga katuruan eh. Unawain lang po natin yung message. What is the message? Ano yung mensahe ng Biblia? Pag hindi naintindihan ng Biblia, you are not disciple. Bakit? Hindi ka mamumunga. Because you hear, you listen, and you will not understand, hindi ka mamumunga. Maliwanag ang scripture. Everyone who listen and understand and hear the message and apply it, then we will bear much fruit. Tingnan po nyo, very clear ang scripture. Dahil nagmamahalan. Mga kapatid, anong ministry ka nakapaloob? Pag merong pag-ibig dyan, mga kapatid, I do believe, hindi ka na mahihirapan magsalita. Hello? Hello? Pag may pag-ibig yan, mga kapatid, di ba, sabi ng scripture, you will be empowered. Tayo po ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Kapag tayo ay puspos ng Espiritu Santo, ano po yung bunga? Pwede po bang tingnan natin, baka mamaya nakakalimutan natin ano yung bunga. Galatians chapter 5. Anong bunga? Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, patience, makulit. Maging pasisyoso tayo. Ipakita natin yung love. Ang kulit-kulit nito. Ang sarap kutusan. Boom! Kukutusan mo na kagad. Patience, kindness, goodness, faithfulness. 23. Gentleness and self-control. Paano po tayo magkakaroon ng disciple without the Holy Spirit? Kaya mahalaga po ito, mga kapatid. Amen po ba? So, gusto po natin na magkaroon ng impact yung ating buhay. So let us continue to love one another. Hindi po yung strategy. It's not the strategy. It's not the formula, teaching, money. The failure is to love one another. Kaya nga, di ba merong great commandments? The great commandments, ang great commandments na sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 22, verse 37, I think.
na sinasabi ng ating Panginoon, love the Lord your God with all your heart. Okay? The Great Commission, the Great Commandments. You must love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Verse 38, this is the greatest and most important commandment. 39, the second is exactly like this, like it. You must love your neighbor as yourself. Pero, ito po yung new commandment na binigay ng Panginoon sa mga disciple. Sa John chapter 13, verse 34 to 35, mga kapatid, this is the very important na makita po. Kasi, given na yung yung love the Lord your God. Paano mo mapapatunayan na mahal natin ang Panginoon? Kung mismo dito sa loob ng iglesia ng Panginoon, we do not love one another. Konting kibot lang. Nagtatampo. Mawawala tayo. Titigil ka sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Nakakaano yun, ang tawag ito? Imbis na wala ka ng problema, nadadagdagan ng problema mo. Kasi problema ka because of lack of love to one another. Kung mahal mo pastor mo, magtitiis ka. Kung mahal mo ang leader mo, ang kapatiran, magtitiis ka, magtsatsaga ka. Sino man yan, pagtitiisan mo yan. Kasi yan po ang sabi ng Panginoon. Amen po ba? Tingnan mo nyo, basahin po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. I'm giving you a new... Sabayan nyo po ako, gusto kong marinig nyo, binabasa nyo sa mga elementary, ganun po ginagawa eh. Ngayon po ang aking pong, application sa bawat isa sa atin, tinuturing ko kayo na bagong mag-aaral. Bakit? Gusto kong maintindihan nyo ito eh. Amen po ba? Ayokong umalis dito nang hindi nyo naintindihan at naunawaan. Kaya sabi ko nga sa mga leaders natin nakaraan, huwag kayong mawawala. Huwag kayong mawawala. Dapat nandito kayo. Kaya nga sa susunod lahat po ng mga kapatiran na encourage them. Kasi maganda po ba? Naintindihan po ba natin? Kahit anong gawin po natin mag-disciple making, mag-aya ng tao, without this, yung katotohanan ito, hindi po nila mararamdaman yon. Kasi wala po sa loob ng church yan. Amen po ba? So, basahin natin ulit. 1, 2, 3. I'm giving you to love one another. Verse 35. Yeah. You are my disciples. Very clear ang scripture. Totoong disciple po tayo if we love one another. Pero pag nagkakagatan tayo sa loob, we are not Christ's disciple. Kaya nga sa loob ng church, I encourage one another. Mga kapatid, yung mga maliliit na bagay, unawain natin. Huwag mo nang palakihin. Kasi inunawa tayo ni Christ eh. Ako makasalanan ako sa harapan ng Panginoon. Sa totoo lang, inaamin ko, marami akong pagkakamali. Pero inuunawa ko ng Diyos. Kaya ako rin pinipilit ko kayong unawain. Kayo rin, unawain ninyo yung iba. Unawain nyo rin ako. Pag meron din po akong mga bagay na minsan makikita nyong magagalit. Mga kapatid, kung yung galit ko ang titignan nyo at di nyo nakita yung pagmamahal na ibinibigay ng Lord, hindi ho tayo magiging disciple ni Christ. Kaya mga kapatid, the foundation of discipleship is love one another. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.